Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft. Good afternoon po sa inyong lahat. No? Sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages. Pati sabayan rin po tayo napapanood sa aming YouTube channel. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, magkakasama na naman po tayo para sa isang hapon ng review and unboxing ng mga unit ng ating mga ka-airsoft syempre, from different province. Okay? Medyo maulan ngayon, medyo hindi natin mawari ang takbo ng ating kalangitan, no. Bago ko simulan tong live na to, kanina pa umaambon-ambon dito. Hindi ko lang alam din sa lokasyon nyo, pero nasaan ka man, saan ka man sa ating bansa, dalangin mo. Mga sa mag-asa. Yan. Nasa ka man sa ating bansa, dalangin ko, hiling ko lang yung kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga ka-airsoft natin. Okay? Shoutout po, Junmar Paredes. Okay, Junmar Paredes of Oton, Iloilo. No, okay? Then, Benji Castor of Dipakulaw, Aurora Province. Okay? Sila yung mga ka-airsoft natin ngayon sa mga different location, sa mga iba't ibang lugar, no, diyan dito sa ating probinsya, dito sa ating Pilipinas, no? Okay? Dahil parating na no, yung mga new stocks natin. Syempre, kailangan i-out na rin natin yung mga display natin, di ba? Lahat ng mga ka-airsoft, mga brand new, dito naman sa Bigma, wala naman tayo ina-out na hindi brand new, di ba? Lahat ng brand new, so, panahon na para i-out natin to, okay? Kasi parating na yung mga new batch, no? Okay, so, ang dami na rin kasi nag-aabang, okay? Bahagyang nawala sa sirkulasyon tong unit na to dahil syempre due to limited stocks na rin, nawala to ng ilang buwan, di ba? Isa to sa mga very active unit natin way back, di ba? Isa ang big man sa naglabas nito, yung Kimber. Isa tayo sa nagpasikat nito, no, yung mga Kimber unit, no. And now I present to you, isa lang to. Okay, isa lang to. And now mga ka-airsoft, I present to you the Kimber. Kung tawagin to, sandali, bakit ito ang battery? Ito ba? Okay, no? The Kimber Assassin and the Kimber Standard. Okay. Unit yan ng ating ka-airsoft, no? Kimber Assassin, John Mark Paredes of Oton, Iloilo. Okay, June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Okay? Ang unit niya is the Kimber Standard. Tama ba ako? Okay. Kimber Standard. Makikita nyo mga ka-airsoft, ipasok natin yung magazine para makita ninyo yung tabi ko muna to, no? Para makita ninyo yung pagkakaiba ng Kimber Assassin versus the Kimber Standard. Parang mas mabigat pala to yung Standard kaysa kay Assassin. Bakit? Okay. Mas mabigat pala ang Kimber Standard. It is because stainless steel. No? Stainless steel to. Hindi katulad dito alloy, okay. Kaya sabi ko, nagulat lang ako kasi ayan, mas mabigat. Okay. So this is the Kimber Assassin. Ito sikat to. Talagang isa tayo sa nagpakalat nito. Talagang isa tayo sa tumangkilik dito, nagustuhan ng marami. This is the Kimber Assassin, and what is good and special about this full setup na to? Although itong unit na to hindi pa siya naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning and naka-trigger job na to. Okay? Kung mapapansin niyo mga ka-airsoft, tignan niyo yung grip niya. Look at the mango. Kung tawagin kasi ang grip mango, tawag ng mga oldies natin yan, mga matatandang gumagamit ng barrel. Kung tawagin nila yung grip mango, hayang hawakan na yung grip. Okay, makikita nyo, napakaganda.
extended mag catch, may beaver tail, may safety, naka-optic front and rear, okay? Hindi pa rin siya naka-fix outer barrel. Ayan, makikita nyo. Ayan. Hindi pa siya naka-fix outer barrel. Ang mga 1911, palagi kong sinasabi, hindi natin ipini-fix barrel unless ni-request ng customer. Unless ni-request ng ka-airsoft na, Big Man, i-fix outer barrel mo na yung unit ko. Unless ni-request, that's the only time na i-fix outer barrel natin. Why? Kasi ang mga 1911, alam naman natin, 1911 is a classic unit. Okay? Siyempre, pag mga classic unit, gusto ng ating mga ka-airsoft is all original. Walang ginalaw, walang binago, walang minodify, walang kinostomize. Okay? Ang 1911 is a classic unit. So, unless ni-request ng ating ka-airsoft na, Big Man, i-fix barrel mo na, that's the only time nakikilos tayo. Pero as much as possible, hindi natin fini-fix outer barrel ang 1911 dahil mawawala yung pagiging classic niya. And now, I present to you, this is the Kimber 1911 Assassin Edition. Napakaganda, napakatikas, di ba? Extended magazine pad, plate. Makikita nyo, di ba? Napakaganda niya. Oh. Sakto sa kamay, sakto sa gripping natin. Okay na okay gamitin. Okay? Ngayon, next unit natin, sorry. Ito yung unit natin kay Airsoft Benji Castor of the Bacolao, Aurora Province, no? Okay, ito yung unit niya. Pero ang unit na ating kay Airsoft, the Micro CQB rifle, June Mark Paredes, okay? June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Ito po yung unit nyo. Micro CQB. Grabe to. Ang liit. Tignan nyo. Konti lang, oh. Kung ito yung, kung ito yung rifle, yan lang siya, di ba? Napakaliit niya, napakasarap, napaka-cute. Although yung ating customer is bata pa, 43 years old lang. Halos kaedad ko lang, no? Pero ito yung type niya. Kasi meron na rin daw siya ng mga mahahaba. Naiinggit siya sa tuwing nagla-live ako ng mga micro CQB. Kasi micro CQB, ang liliit, ang sasarap inyang i-maneuver, di ba? Makikita nyo, oh. Di ba? Napakagaang. Although this unit is a full metal unit, makikita nyo yan, makikita nyo, mula ulo hanggang paa talagang metal to. This is a Noveske M4A1 micro CQB. Napakaganda niya. Full metal. Ultimo bat stock niya. Full metal no? Wala ka nang hahanapin pa rito, no? Kaya lang, tingnan natin paano i-operate. Bababa. Okay. Makikita nyo, dead tube na agad, oh. Then, dito sa tube, may Allen screw kung saan nyo ilalagay yung battery. Later on, maipapakita ko sa inyo. Later on, maide-demo ko sa inyo yan. Okay? Kaya, tune lang kayo dyan. Ayan yung unit, napakaganda. Kung ano yung specs nito, kung ano yung special and good and special about this, mamaya malalaman ninyo. And now, punta tayo ron sa pistol ng ating ka-airsoft. Sir June Mark Paredes. Okay, ang Kimber niya, kung yung ipinakita ko kanina is the Assassin Edition. Ang Kimber niya is the Standard Block Edition. Ibangga natin, i-compare natin kung anong pinagkaiba, ha? Okay, this is the Assassin Edition. 3 colors available to this. Meron tayong matte black, meron tayong matte brown, which ito yon, at saka meron tayong two-tone battleship gray and black. Ayan na, ano yun? 3 colors available. Two-tone battleship gray and black, matte brown, matte black. Okay? So, this is the unit Assassin Edition Kimber. This is the unit Assassin Edition Kimber din. Standard Edition Kimber. Makikita nyo mga airsoft is extended magazine plate. Okay? Standard lang. Okay, di ba? Kung mapapansin din ninyo, naka-optic front and optic rear. While dito, ano siya? Neon dotted front and rear sight. Fix siya, fix. Kasi fixed iron sight, ito hindi siya iron Neon dotted siya So, fixed neon dotted sight.
No, ayun. Okay. Fix niyo yung dotted side, okay? Ngayon, ang lamang nito, itong unit na to, is hindi ito kasi alloy ang ano niya, ang outer barrel niya. While ito stainless steel outer barrel. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya hindi pa rin siya fix outer barrel, pero naka fine tuning and naka trigger job. Ayan, hindi pa rin, no? Then makikita nyo, replica nung totoong Kimber, yung design niya, yung tikas niya, yung forma niya, replica. Ngayon, kanina napansin ko, mas mabigat siya kaysa dito. Mas mabigat to kaysa dito. Siguro dahil dito sa pagkakaroon niya ng stainless steel na fixed outer barrel, no? Ito kasi alloy. So, okay pa rin naman, masaya pa rin naman gamitin, pero syempre, when it comes to tibay, mas matibay talaga ang stainless kaysa dun sa alloy, di ba? Pero so far so good, parehas matindi, parehas maganda yung unit niya na ito. Ngayon mga bossing, request ko lang kung sakaling on the future or you want na ma-fix outer barrel natin to. Pwede. Basta sa Big Man nyo binili, libre lang yun, no? Pwedeng gamitin nyo muna, then later on ipa-fix outer barrel nyo. Pwede yun. Pwedeng ngayon, magkakaroon nga lang ng delay kung ngayon, no? Kasi syempre, antayin pa natin gunsmith natin. Kung gusto nyo i-fix outer barrel to, okay din naman. Pwede rin naman, no? Libre lang naman pag dito pag sa Big Man nyo binili. Pero pag yung unit na binili nyo sa iba, ipapa-fix outer barrel nyo sa amin, may bayad po, okay? Halimbawa, yung unit na binili nyo sa iba, ipapa-repair nyo sa amin, may bayad din po yun, obviously, no? Pero pag yung unit binili nyo sa amin, nasira, ipapa-repair nyo sa amin, libre po yun, wala pong bayad yun. Maliban na lang kung merong mga very important or major parts na nasira. Pero kung mga minor parts lang, guide, spring, lock, etc., libre lang po sa atin yun, no? Hindi po namin kayo i-charge. Pero kung mga major parts like, alimbawa, nabasag nyo yung half-up chamber, nabasag nyo yung slide, nalaglag sa third floor, or nasagasaan yung unit, etc., misuse na po yun, meron po kayong kaukulang babayaran doon, okay? Yung parts lang, pero the labor, the service, wala po kayong babayaran. Okay, tapos ito, pwede nyo nang kunin to, kahit hindi naka-fix outer barrel, pwede nyo nang gamitin. Pero kung sakaling gusto nyo ipa-fix outer barrel, libre lang po sa amin yon. Basta sa amin nyo binili yung unit. Okay? So, bago tayo mag-start ng ating live, Earl Don Torres, hello? Boss, anong meaning ng fine-tuning? May pinapalitan ba na piyesa? Ano ba yung trigger job? May pinapalitan ba para smooth ang trigger? Ganito, no? Regarding fine-tuning, lagi kong sinasabi yan. Lagi kong binabanggit. Ano ba yung inaayos natin sa fine-tuning? Ang fine-tuning, in Tagalog, is tono, pagtotono, itinotono natin, no? Itinotono natin. Ngayon, may pinapalitan ba? Pag pinalitan natin 'yon, hindi na tuning 'yon, upgrading na 'yon. Okay? Kaya nga tuning, ibig sabihin, kung ano yung nandun sa unit na 'yon, itinutune natin, itinotono natin. Adjustment, alignment, yan, kasama yan doon, di ba? Ngayon, itinotono natin na sasagad yung FPS sa possible na pinaka pwedeng sumagad, at the same time pinapatipid namin yung mismong unit. Kung meron kaming inilalagay at binabago, amin na lang yun. Okay? Yun ang sikreto namin. Kumbaga, yun yung sikretong recipe namin para yung unit mas mapagbuti namin yung kalagayan. Okay? Sa trigger job, although sinisynchronize namin. Okay? Alam naman natin na maraming mechanical parts dito na gumagalaw. Number 1 is the trigger, number 2 is the sear, number 3 is the beaver tail, and number 4 is the hammer. Okay? Sa pag-press mo sa 2011, 1911, sa pagpiga mo ng beaver tail ay ang pagpiga ng sear at ang pagpiga ng trigger. At yun ang pagpalo ng hammer. Kailangan yun synchronize yun. Kailangan yun merong
what do you call this? Point of a 0.1 seconds na delay. Hindi pwedeng magsabay-sabay yan. Okay? Hindi pwedeng, once na to prines mo, magsasabay-sabay yan. Hindi, magkakalang-kalang yan. Pag nagkakalang-kalang yan, kumbaga nagtatama-tamaan yan, wear and tear ang kasunod doon. Naggagasgasan yan. Okay? Kaya kailangan sa fine-tuning and trigger job, matalinong gumagawa, hindi i-eksperimentuhan. Okay? We are expert in the technology of fine-tuning and trigger job. Kumbaga, yung mga error na ginawa namin dati, na-correct na namin ngayon, no? Hindi kami nanguhula lang, hindi kami nag-aalatsamba lang, okay? Once na prines mo to, kailangan nakapress ka na rin dito. Sa totoo lang, ang una dyan, ang una mag-ooperate dyan, ito yung beaver tail as well as the sear. Sear, ang itsura ng tatlong tinidor, parang tinidor yon, no? Na merong tatlong paa. Ang itsura na nasa loob. Hindi ko lang maipakita kasi alam ko naman buksan ko to para ipakita lang, di ba? All done na to, tapos na to, no? Sa pag-press mo nito, ang pagpiga ng sear sa loob, waiting na lang siya na pumiga ka ng trigger. Okay? Sa pagpiga mo ngayon ng trigger, papalo to. Yan ang nangyayari. Ngayon, medyo mahirap ipaliwanag, medyo mahirap ipaintindi sa inyo kasi hindi ko alam yung lalim ng kaalaman nyo regarding doon sa unit natin, no? Pero one thing is for sure, hindi kami baguhan, hindi kami newbie, hindi kami nagta-trial and error doon sa fine-tuning and trigger job. Meron kaming basehan dyan. Okay? Yan. Para lang yan, para lang sa kaalaman mo, Ngayon, gusto mong aralin yung fine-tuning and trigger job, go! Hindi namin pinagdadamot yun. Di aralin mo. Tingnan natin kung kaya mo. Kung kaya mo, di good, di ba? Good, di meron ng kasamang big man na nagpa-fine-tuning and trigger job. Pero kung di mo kaya, wag ka na mag-attempt kasi baka sirain mo yung unit, no? May payo lang ako, no, sa mga aspirant na gunsmith, yung mga nag-aaral bilang maging gunsmith. Tandaan nyo to, ang pagga-gunsmith, hindi mo kayang matutunan yan on a single day. Hindi mo kayang matutunan ang pagga-gunsmith on an overnight. Hindi mo kaya yan. No? At kahit gunsmith ka na, continuous learning pa rin yan. Okay? Hindi ko mo nakapagkalas ka ng isang unit, pwede ka na mag-gunsmith. Hindi ko mo na i-assemble mo yung isang unit, gunsmith ka na. Di ba? Ang mga gunsmith, para masabing isang legit na gunsmith, may mga diskarte. May mga diskarte yan na syempre sinisikreto niya sa sarili niya. Yung diskarte na yon, maybe pwede rin niyang i-share pero dun sa mga closest friends lang niya, di ba? Kasi ang problema rito sa atin sa Pilipinas, bandang huli yung estudyante mas matalino pa sa teacher, no? Marami yan. Ang literal na ugali kasi ng Pinoy, yung toxic na Pinoy, literal na ugali yung opportunista, no? Subukan mo turuan yung mga opportunista, bandang huli matalino pa sa'yo. Bandang huli hindi ka nila i-credit na, ay, natutunan ko to kay ganito. Natutunan ko yan dun sa big man. Hindi ka nila i-credit, mga opportunista yung mga yan. Sila yung mga tipo ng tao na pag natuto, mas matalino pa dun sa nagturo sa kanila. No? Yan, nasabi ko lang yan kasi, ang bawat gunsmith, merong sikreto yan. Siyempre, di ba? Halimbawa, ito si gunsmith na to, ito, the best siya sa pag-set up ng ganito. Yun ang, dahil may sikreto siya, di ba? Ngayon, hindi natin obligasyon, hindi niya obligasyon nung gunsmith na may sikreto na ilahad yung sikreto niya sa inyo. Ngayon, kung sakaling matutunan nyo by yourself, good, di ba? Pero just make sure na yung pag-aaralan nyo or yung pag-eksperimentohan yung unit inyo. Tandaan nyo to, lalo na doon sa mga magpaparepair, siguraduhin nyo yung gunsmith na lalapitan nyo is marunong na gunsmith. Pag yan, nakatsyempo kayo ng gunsmith na pulpul, na bororoy, ang gagawin niya, akala nyo matalino siya, di ba? Pero hindi, pinag-e-eksperimentohan niya, tinatrial and error niya yung unit nyo. Kaya pag ang unit nyo nasira, ipapagawa nyo sa gunsmith, siguraduhin mong legit yan. Mostly of the gunsmith, dahil wala namang talagang kailan lang naman lumutang ang airsoft sa atin di ba? Kailan lang naman lumala ang airsoft fever sa Pilipinas.
Ano? 2 buwan lang, 1 buwan lang siya nag-aral, gunsmith na siya. Ano? Nanood lang siya sa YouTube, gunsmith na siya. Di ba? Ang pinakamaganda niyan, aralin nyo maigi kung yun nilalapitan yung gunsmith, gunsmithan lang, or talagang gunsmith. Di ba? Walang iniwan. Yung mekaniko ba ng sasakyan nyo, talagang mekaniko o dating helper lang? O, di ba? Baka dating helper lang yan, tapos bigla siya magbababa ng makina ng sasakyan nyo, mapahamak lang yung sasakyan nyo. Ganun din sa unit nyo. Baka dati lang nanonood dyan tapos papagawa nyo sa kanya. Ang mangyayari, hindi niya magagawa yung unit nyo, pinaglaruan lang niya. Yun ang ginawa niyang trial and error yung unit nyo, no? Ayan. Tandaan nyo ang pagiging gunsmith, hindi kayang matutunan overnight, in a week, in a month. Hindi ganun yan. Ang pagiging gunsmith, kailangan ng continuous learning. Kailangan ng continuous innovation para masabi kang isang magaling na gunsmith. Hindi naman sa pagyayabang, mga ka-airsoft, no? Nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Lagi kong sinasabi yan, nandito sa Big Man. Okay? Nasaan na tayo? Okay, need din ba ng license niyan, sabi. Bossing, Ralph and Ralph Galura, no? Mas maganda manood ka ng mga vlog ko, sa mga vlog ko, yung tanong mo sa mga vlog ko, dinidiscuss ko yan. Para mas mapalawig pa yung kaalaman mo, no? Kailangan ba ng license? Hindi kailangan. This is a toys. Okay? Okay, boss, ano ba okay, no, ayun, no. Ayun. Anyway, no? So, nasabi ko na sa inyo, banggaan to ng Standard and Assassin Edition na Kimber. Okay? So, unahin natin to. This is the Kimber 1911. Napakaganda, napakasarap niyang gamitin. Oh. 'Di ba? Ang lupit pa rito kasi classic siya with a twist of modern design. 'Di ba? Yung classic nito, makikita nyo. At saka ito pa, kung makikita nyo, may mga markings to, Desert Warrior, Kimber Warrior. Okay, no? While yung mga WE na ganito, plain lang, wala siyang markings. Pero ito, nakalagay Kimber. Di ba? Napakalupit nito, no? Itong unit na to has a 30 rounds capacity of a magazine. Grabe, no? Kung makikita nyo, ang nipis lang siya, parang hindi siya high capa, di ba? Pero may sikreto tong unit na to. Ang orientation ng bala niya is alternate. Kaya, putya, mas matindi pa sa high capa. 'Di ba? Mas matindi pa sa high capa, single stock pero high capa. Magulo, no? Pero anyway, napakalupit ng unit, napakatindi. So far, ang nabenta natin, tapatan tayo. Ang nabenta ng ganito ng Big Man nasa 300 pieces. No, so far kasi natatandaan ko, parang nasa 4th generation na pagbebenta pa lang ako nito no. Nung unang nagbenta ako nito way back 2 years ago, parang nasa 20 lang ang nabenta ko na ganito kasi 20 lang ang ni-restock ko. Nung second nabenta ko nito, nasa 50. Nasa 50, no. Nasa 50 ni-restock ko. Yung third nasa 100 and the rest is the history. Yan, gano'n, no? Kaya ako, isa sa paborito ko rin to, in terms of pistol. Bakit? Mura lang siya at the same time, quality siya. So far, yung nabenta ko na yon, ilan lang ang bumalik? Siguro mga 2, 3, nagpa-repair lang, no? Nagkaroon ng magazine leak, nagkaroon ng problema sa spring. Pero other than that, walang naging problema, no? Out of 300 or 300 plus, hindi ko na rin matandaan, no? Pero isa sa may pagmamalaki ko talaga tong unit na to. Talagang kung sa tibay, nandun present, no? Okay, syempre, kaakibat ng tibay ng unit, kailangan maalaga rin tayo. Hindi naman natin pwedeng papabayaan lang tapos gusto natin matibay siya, di ba? Okay, number 1, syempre, lalagyan natin palagi ng silicone oil pag nakikita nating tuyo na. Okay, press the valve, then spray. Okay. Nisprayan natin sa taas, kailangan nakapress yung valve para bababa yung oil. Okay, then sa inlet valve. Ayan. After that, sa unit, dako tayo, kasa natin, then ilock natin manually itong slide stopper, tapos i-spray natin sa nozzle at saka dito sa gilid sa slide stopper. Okay, then sa nozzle. Yun. After that, release natin,
parang live, parang tunay, no? Kailangan i-rest mo muna bago mo ipapasok yung magazine. I-rest muna natin. Then, makikita nyo, may beaver tail, kailangan nyo napipindot nyo. Pag yan, hindi nyo napindot, ang tendency, hindi siya magpa-fire. Hindi siya magpa-fire. Pero pag yan, napindot nyo, okay. Tapos, present ang ambidextrous na shape, ayan, no? Na isa-shape nyo para hindi nyo siya ma-access. Then, present din ang, ito, hammer. Hammer, pinapalo niyan yung firing pin. Pero ito, upgraded na to, wala na siyang dummy firing pin. Ang nandito is a hammer protection pad. Okay? Yan yung mga upgrade na pinagmamalaki ng big man. Upgrade na pilit ginagaya ng iba. Pero, hindi nila mapantayan, no? Kasi kailangan din nila na magkaroon ng isa sa pinakamatitikas na gunsmith na sinasabi ko. Okay? So, look, nawala. Lumabas ba? Hindi. Hindi po. Bakit dito wala? Sa internet ba? Hindi ko alam kung nagdolo ko yung internet ko, ah. Pwede ba pang practical shooting yan, Idol Big Man? Regarding dyan sa tanong mo, yung pang practical shooting, kung kaya mo ba naman siyang gamitin pang practical shooting, why not, di ba? Pero hindi ito yung mga the best na unit pang practical shooting. Pero kung kaya mo, why not? Wala namang problema yon, di ba? Yung Desert Eagle, hindi siya pang practical shooting. Pero kung kaya mo siyang kontrolin, pwede. Di ba? Ganun naman yun eh. Hindi naman yung isang barrel umiikot lang sa isang pang-practical shooting. Hindi naman ganon, di ba? Meron mga baril na pang-practical shooting pero pwede mong ibihisan or pwede mong i-transform into panglaro, di ba? Yun. Basta nasa sa iyo pa rin 'yan eh. Kung yung Glock nga, kung tutuusin, hindi naman siya the best pang practical shooting. Pero nagagamit nila, di ba? Nasa sa iyo 'yon kung gaano ka kalalim yung hinahanap mo sa isang practical shooting. Okay? Katulad dito. Toyota Vios, Toyota Wigo, Mitsubishi Mirage. Hindi naman sila pang karera, di ba? Pang service sila, bahay, opisina. Ngayon, nasa sa iyo na lang kung lalaban ka ng karera, lahat kayo naka-Vios, naka-Wigo, naka-Mirage, di ba? Pero kung ilalaban mo siya sa isang Ferrari, hindi niya kaya. Pero, kung ang kalaban mo, Vios, same kayo, parehas kayong Vios, pwede kayo magkarera. Talagang papalagyan sa sakyan mo, di ba? Pero kung ang kakalabanin mo is a Ferrari, hindi mo kakayanin. Tulad ng NMAX, motor mo, scooter. NMAX, pwede pang biyahe-biyahe. Long ride, malayuan, pwede. Pwede siya. Ibig sabihin, magagamit mo yung NMAX doon sa paggagamitan mo. Pero kung ilalaban mo yung NMAX mo sa isang Ducati, sa isang big bike na Kawasaki, o kaya sa BMW na big bike, hindi siya designed for that, di ba? Hindi niya kakayanin. Pero, kung ang kalaban mo is kapwa mo lang rin NMAX, kakayanin mo. At may posibilidad na manalo ka. Okay? Ang hirap kasi tinatanong nyo ako ng bagay na kaya nyo sagutin. Iwasan nyo nang tanungin ako ng mga common na bagay na kaya nyo naman sagutin, di ba? Katulad dito, pwede ba pang practical shooting to? Pwede naman eh. Depende sa'yo, di ba? Depende sa kung gaano ka kaseryoso sa practical shooting. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na 1:1 kill, lagi kong sinasabi, mag-invest ka dun sa unit na 1:1 kill. Dun sa unit na pang-practical shooting talaga. Gusto mo sumali ng karera, mag-invest ka sa pang-karerang motor, pang-karerang sasakyan. Di ba? Huwag kang bibili ng Vios at ilalaban mo ng karera kasi hindi mananalo ang Vios, ang Wigo, ang Mirage sa isang karera. Gusto mong kumarera eh, di ba? Ikaw, gusto mo mag-practical shooting eh. Bumili ka ng pang-practical shooting talaga. Di ba? Yun. Pwede ka bang gumamit ng bazooka sa practical shooting? Ikaw, Lucas. Hindi. Pwede ka bang gumamit ng grenade launcher sa practical shooting? Hindi. Di ba? Bibili ka ng unit na nababagay sa paggagamitan mo. Okay? Yon. Para bumagay yung unit mo, kailangan ibagay mo sa paggagamitan mo, di ba? Okay, so kuha tayo ng gas, no? Itong unit na to is capable only of 12 kg. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng 14 kg, okay? Benji Castor of the Dipakulaw, Aurora Province. Lagay na po tayo ng gas, upside down, then
Press down. Uy, wala. Wala. Tingin mo ng gas. Lagay tayo, okay? Upside down, press down. 1, 2. Okay. 2 seconds is sobra-sobra na para sa isang puno, no? Then, reloader natin. Reloader, speed loader. Oh, by the way, 30 rounds ang maximum capacity nito. Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Then, pump lang po tayo using our reloader. Hindi ko na gano'ng pupunuin mga ka-airsoft, no? Pero ang maximum nito is 30 rounds. Napakaganda. Kita nyo, alternate siya, di ba? Daig pa niya yung ICAPA. Ang high kappa is 27 rounds only, but this is a 30 rounds. Okay, Lucas, video. Need ba nila? Hindi. Tandaan nyo mga ka-airsoft, pag you are using airsoft, hindi po need ng license yan. Kasi, ang airsoft is a toy. No? Hindi siya airgun. Okay? Okay. Kimber Warrior. Ulit. 1911 Kimber Warrior. Brown Edition. Pasok. Asa. Ready to fire. Slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Itong unit na to is unit ng ating ka-airsoft, Benji Castor of Dipakulaw, Aurora Province. Dipakulaw, nasa norte yan. Parang ano yan, nasa gilid ng Isabela. Ang Dipakulaw is a mountainous region, no? Ang kabila ng Dipakulaw is the Sierra Madre. Oh, no? Yan, ang karugtong ng Sierra Tama, ang karugtong ng Dipakulaw is yung mga bulubundukin na yan is yung kabuuan ng Sierra Madre. Yan yung nagbibigay ng shield dito sa atin sa Pilipinas sa mga bagyo. Pag ang bagyo dumaan ng Sierra Madre, yan nga, dinadapuan ng Dipakulaw, unti-unting humihina ang bagyo pag dumaan dyan sa parte na yan, no? Nalulusaw sila, humihina. Tandaan nyo, ang bagyo, kahit anong lakas, kung dadaan yan sa kagubatan, mga gubat, hihina yan. Okay? Dahil, syempre, wala siyang masipsip na tubig doon, pinipigilan siya ng mga puno. Pero pag yung kagubatan, kalbo na, don't expect. Okay? So, nilagyan natin kanina ng 25 na bala. Pumutok tayo ng 25. Tignan natin kung ilang pa natitira. Okay? 2 seconds, nilagyan natin itong unit na to. Tignan nyo kung gaano siya katipid. Kunin nyo rin yung airsoft nyo. Ikumpara nyo, no? Lagyan nyo 2 seconds. Tignan nyo kung mananalo doon sa mga unit na galing sa Big Man. Okay? 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, nakita nyo? Naka 30 rounds na yung 2 seconds natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Naka 40 na, ang lamig-lamig pa, ibig sabihin meron pa. Okay? Ang gawin mo, kunin mo yung airsoft mo, tignan mo, ikumpara mo dun sa airsoft. Yung airsoft mo na binili mo sa iba, at tignan mo dun sa airsoft na napapanood mo sa Big Man. Malayo ang diferensya, malayo ang hindi mo maihahalin tulad. Yan ang sigurado, no? Kasi dito sa Big Man, yung unit handle with care kung tawagin, no? Yung dito sa Big Man, yung unit is na fine tuning and na trigger job na maayos. Okay, 40. Tuloy natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. O 48. Naka 48 na putok in 2 seconds of gas. Napakaganda na. Napakalupit na performance, di ba? Okay, bago itabi yung unit, make sure walang natirang bala at walang hangin. Okay, then unit ready na. June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Ito na po yung unit mo, bossing. For packing na po natin and for shipping. Okay, now for the main event. Itong pair ng unit na to is the Kimber Warrior Matte Black Edition, Standard Edition, plus the Noveske M4A1 Carbine Micro CQB unit ng ating ka-airsoft from mali na ako.
Sorry. Unit natin kay Airsoft from Oton, Iloilo. Ito pala. Okay? June Mark Paredes of Oton, Iloilo. And ito, unit natin kay Airsoft Benji Castor of Dipaculao Mountain, Aurora Province. Sorry, nagkamali ako, no? So, itong unit na to, kay June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Okay, so let's begin. Bossing, ito na po yung unit mo. Tulad nung kanina, matikas din siya, maganda rin siya. Hindi nga lang siya Assassin Edition. Pero, one thing is special to this, naka-stainless outer barrel. Yung kanina, alloy. Ito, stainless steel outer barrel. Okay? Actually, kung titignan mo yung bigat, mas mabigat tong hawak ko ngayon kaysa dun sa kanina. Mas solid siya, mas mabigat siya. Then, makikita mo, hindi rin siya extended magazine catch. Okay lang, di ba? Wala namang kaso yun, di ba? Pero hindi rin siya naka-optic sight. Fixed na neon dotted sight lang siya, okay? Okay pa rin naman, napakaganda pa rin yung iputok, napakamaliwanag pa rin. Hindi nga lang kasing linaw nung kanina kasi optic yun, okay? Ngayon, itong unit na to, ganun pala, may safety, may beaver tail, ambidextrous, merong rail para sa mga upgrades. Ngayon, hindi ko lang sure if ilan na yung maximum rounds na kaya ng capacity. I think, same pa rin sa high kappa, marami pa rin. Okay, ngayon, lagay tayo ng silicone oil sa valve. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim. Okay. Then, sa unit, kasa natin, bossing. Kasa, ilock manually. Lagyan natin dito sa slide stopper. Siyempre, lagyan din natin dun sa loob sa nozzle. Then release, then rest. Yun. Nakaano na rin to mga ka-airsoft, naka-hammer protection pad na rin. Hindi tulad ng iba na hindi naka-hammer protection pad. Okay? Ngayon ito, 12 kg of gas, pasok lang natin dito. Then press down. 1, 2. Leak. Pengi akong alin. Tingin ko ano to, lumuwang. Peng alin. Sorry. Display unit kasi to mga ka-airsoft, no? Siyempre, display unit, kung ilang buwan na wala yung model na to, yun yung tagal ng ano siya, no? Check natin, kasi parating pa lang yung model nito, so check natin, no? Bakit maluwang? Tignan natin, maluwang eh. Tignan natin kung mayroong panlik, ha. Upside down, then 1, 2. Pumasok ba? O matigas, pumasok. O yan, may 2 seconds. Tignan natin. Ayun na, wala na. Medyo ilapit mo. Wala may naririnig ka ba? Wala. Lumuwang lang eh. Hindi ko alam kung ba't lumuwang. Baka siguro nung sinilip yung o-ring sa loob, no? Pero okay na yan, hindi naluluwag ulit yan, no? So okay, this is, oy! Grabe! Pucha! Buti di tumama to, oh. Yun mga ka-airsoft, iwasan nyo yun, no? Ayan, so far naman, ayan, wala naman naging damage, pakita mo. Ganyan nalaglag, oh. Buti hindi to tumama. Ayan, pakita mo. Ayan, walang damage yan, ha? June Ray Paredes. Ay, hindi. Sino ba itong Paredes na to? Bakit kasi June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Okay, no? So, ito na yung magazine mo. Ito na yung unit mo. Okay? So, meron ng silicone oil to. Equip na rin. Lagay tayo mga ka-airsoft ng bala. Hatakin natin ito pababa. Okay, hatakin natin pababa. Ang higpit. Ano ba nangyari rin sa magazine na to? Bakit puro siya disaster? Lagyan na natin. May higpit, oh. Okay, anyway. Hatakin natin pababa, then wala kasi akong kuko eh. Yan, bata.
Takin natin pababa, then put your right thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po using our reloader. Talugin. Okay. Yung kanina kasi mahaba yung magazine niya, kasya ng 30 rounds. Pero ito, hindi siya kasya. Hindi ganun kahaba yung magazine niya. Tignan natin ilan to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20, sagad niya. 27 rounds lang to. Ito ang kasing size pala ng isang high kappa. So, sa ngayon, ang karga niya 20. Okay, pasok natin sa unit. Kasa. Ay, ano? Yan, video tayo. Nasa kang angle kanina dito? Doon ka naman. Para magkaiba. Okay, go. Okay mga Airsoft, Kimber 1911. Ulit. Usok mo lang yan. Para hindi ka mailang. Okay, Kimber 1911, Matte Black Edition. Pasok. Kasa. Ready to fire. Open slide kasi wala ng bala. Release, rest. Okay. Mga Airsoft, napansin nyo, dahil sa natagal na stock to, at saka yung kanina, yung mga first fire nila medyo umuusok, no? Kita-kita sa camera yung umuusok. Ganda sa camera nun. Medyo umuusok, no? Yun yung dahil, syempre, matagal siya na stock, di ba? Kumbaga, yung unit normal yun pag matagal na i-stock. Pero yung mga susunod niya, mga first 3 rounds yun, parang may usok, di ba? Yung mga susunod niya is okay na kasi na siya, parang gumalaw na ulit yung piston niya, no? Ganun naman yun eh. Ngayon, basta ang importante palagi, wag ninyong kakalimutang lalagyan ng silicone oil, no? Sa may-ari nito, June Mark, silicone oil lang ang tanging makakatulong para yung unit manatiling maganda. Pag in absence of the silicone oil, talagang yung unit pahina or pasira, ganun. Kaya kailangan lagi may silicone oil. Huwag ninyo papabayaan sa silicone oil. Tandaan nyo, napakaliit ng bagay na silicone oil para ipagdamot nyo sa airsoft ninyo, which eventually may lead into breakage of your unit. Okay? So ngayon, tingnan natin kung may natira pang gas. Nilagyan kasi natin 2 seconds. 20 kanina. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Marami di ba? Naka 30 rounds na siya. 30. Nilagyan natin 2 seconds. Okay lang. Naka 30 rounds na siya. Tignan natin. Diretso pa natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7. 38, 39, 40, naka 40 na, and so on and so forth, no? Dito sa Big Man, huwag kayong magtaka kung bakit yung unit nyo umaabot ng 40 in just 2 putok, di ba? Umaabot siya ng 40 na putok or plus. Actually, pwede pa mag 50, ganon. Dito sa Big Man, bakit? Kasi iba yung unit namin sa unit ng iba. Yung unit namin na fine-tuning, na trigger job, while yung unit nyo, walang ginalaw dyan, okay? Walang correction of glitch na nangyari. Malaking bagay yon sa unit natin, okay? Ngayon, pag hindi nagagamitin, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin. Pasingawin. Okay. Unit ng ating kay Airsoft, June Mark Paredes of Oton, Iloilo. Okay? So, next. Okay. Next unit natin is yung rifle ng ating ka-Airsoft June Mark. What is good and special about this? Sabi ko nga sa inyo, napakadali niyang i-maneuver kasi ang liit niya, ang iksi niya. Napakagaang yet very powerful, no? Pero syempre, ganito. Yung price to pay on having a small rifle is mas mahina siya than kesa doon sa mahaba. Tandaan nyo, ang rifle, mas humahaba, mas malakas. Mas mahina, mas maingay, mas aggressive. Yun naman yun, di ba? Kung ang pagbabasihan natin, FPS, talaga mas mataas ang FPS no mas mahaba. Pag ganito kaiksi, medyo mahina yung FPS, pero ramdam na ramdam mo naman yung putok kasi, ang iksi lang niya di ba?
Ramdam na ramdam mo, ingay niya, talagang ano siya, lagabog, di ba? Lagabog, kasi maiksi lang siya. This is a full metal unit mula ulo hanggang paa. This is an M4A1 carbine Novesque Micro CQB. Papakitaan ko kayo ng standard size ng isang CQB. Ito, halimbawa ito. This is a standard size of an MK18 CQB. Ayan, ayan ha. Ngayon, ito yung micro CQB. O, di ba? Yan siya. Ayan, nakita nyo ha. Ayan. Delay yung monitor ko. Grabe. Ang haba ng delay ng monitor ko. Ayan o, makikita nyo mga kaerso po. Ayan. Yan siya. Yan yung difference niya ha. Kaya malaking bagay. Yung, alam nyo yung difference na 1 inch, 2 inch. Yung 1 inch, kung mas mahaba ng isa, yung buwelo dun sa isa, mas mahaba ng 1 inch dito sa isa, malaking bagay yung 1 inch. Yung ganyan kahabang buwelo na difference, malaki ang nilalakas niyan. Malaking bagay yan. Ito pa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inch ang difference, ha? 6 inches, 6 na pulgada. Di ba? Kaya, talagang syempre, expected nyo na mas pino rito, mas aggressive dito. Okay? Ito yung unit, yan yung unit ng ating ka-airsoft, di ba? Okay. Yan yung unit ng ating ka-airsoft, ito yung pinaka-favorite niya. Okay? Ngayon, hindi na adjustable ang bat nito. Fix na yan kasi ang iksi na nga di ba? Yan na yung haba niyan ha. Ngayon foldable ang front side, then may rear side. Pwede mo ring lagyan to ng ano, nandiyan pa ba yung ano natin? Nakuha na ba? Yung holo? Yung bilog? Oh. Bilog ba ang nakuha? Hindi yung holo. Tignan mo nga kung nandiyan yung holo natin. Yung, dyan. Yan. Tignan nyo, itatransform ko lang to. No? Itatransform ko to kung okay sa inyo yung forma pag merong scope, okay? Yung ka-airsoft kasi natin, naguguluhan siya, tulungan natin siya mag-decide, no? Tulungan natin siya mag-decide kung lalagyan niya ng scope. Ha? Yung wala. Ayan, akin na yan. Meron ako niyan. Akin na, ay labas mo na. May battery na yan? O baka meron na. Yan. Sige, pakilab dyan. No? Tignan nyo mga ka-airsoft, no? Ito yung itsura. Ayan na, pakita ko sa inyo. Ito yung itsura niya. Ayan, ganyan. Kung wala siyang scope. Okay? Ngayon, ikukumpara natin, ibabangga natin, para tulungan natin makapag-decide yung ka-airsoft natin kung gusto niya na may scope. Walang screw. Nalilito kasi siya Hindi ko pa alam, Big Man, kung papalagyan ko. Hindi ko pa kasi nakikita yung itsura. Ngayon, titignan daw niya yung itsura. So, bakit? Isa lang? Bakit nasa loob na? Wala? Dali, lagyan natin ng battery, ha? Saan na punta? Siguro nalaglag, no? Okay. Wala to Kung kinuha mong battery, ayaw. Sorry, baliktad lang, look. Baliktad ako. My bad. Sorry. Ayan. Okay. Yun, okay, no? This is a holographic scope. Bakit tinawag na holographic, Big Man? Kasi hindi na siya red dot. Alam nyo naman na red dot ang ginagamit dati. Lucas, kaya mong ibaw sa camera? Ayan, pakita natin ha. This is the scope. Ginagamit ng mga normally ng PIDEA. Okay, napakita ko lang sa inyo yung ano niya.
Kita? Kita. Kita yung green? O yan. Yan yung ano, night mode. O yan yung night mode, okay? Ngayon, ipakita mo sa kanila yung day mode. Yan. Yan naman, pag red, Padala ng Matis. sa atin. Thank you daw. Oh, by the way, meron na akong commercial. Pa-watch mo yung video. Ano? Thank you po sa, Matis Place. video mo. Ayan naman ako, no? Madis Events Place. Matis Private Resort and Events Place. Sige, yan. Ipapasalamatan ko lang. Okay, bali, kahapon, birthday ni Lucas. Thank you po sa Madis Resorts and Events Place dyan sa Manggahan, Manggahan, Santa Maria, Bulacan, di ba? Ang Manggahan is part ng Santa Maria, Bulacan. Mga airsoft, no? Grabe, events place yan, napakaganda, napakalinis, higit sa lahat, napakabait ng may-ari. At ngayon, nagpadala pa sila, no? Maraming salamat po sa owner, sa admin ng Madis Events Place. Na-appreciate po namin. Yung lugar ninyo, napakaganda. For sure, mawiwili kami pumunta dyan. At maraming salamat. Hindi natin alam yung name ng owner, no? Pero maraming salamat po sa inyo dyan sa Madis Events Place and Private Resort. Thank you po! Yun. Mars po binigay. Kahapon kasi, yun nga, hindi, kahapon ba? Kahapon. Nung 29 up to 30, naka-check-in kami sa, kaya mapapansin nyo, medyo wala akong mga live, no, ng mga nakaraan. Naka-check-in kami dun sa lugar na yon. Napakaganda, basta, wala akong masasabi. Actually, isa sa mga birthday celebration yon na ginawa namin na talagang napakaganda, napaka-memorable, no? Okay, anyway, okay. This is the holographic scope na ipakita nga sa inyo ni Lucas. Nahihirapan mag-decide yung ka-airsoft natin whether lalagyan niya. Ngayon, tulungan natin siya mag-decide, okay? Ito yung conventional. Ayan yan yung conventional together with the conventional rear sight. Kaya lang ako kasi ang opinion ko, pag mga assault rifle, mas the best siya kung merong scope. Ngayon, kayo balang mag-decision para makatulong tayo sa ka-airsoft natin, no? Anong sa tingin nyo? Yung conventional, yung original, or mas maganda ba pag nilagyan ng scope? Higpitan lang natin, baka malaglag. Di ba? Mas maganda ba pag nilagyan ng scope? Di ba? Ayan, napakaganda, napakalupit ng unit. Makikita nyo. I-write down on comment section kung ano yung mas maganda, yung may scope or yung walang scope. Kung wala itong scope, no? Ayan, babasahin ko, sige ha. Nalalagyan ba siya ng silencer? Yan, big man. Actually, hindi na advisable lagyan ng silencer, no? Ganito. Nalalagyan daw ba ng silencer? It will defeat the purpose. Pag nilagyan natin ng silencer yung ganito kahaba, meron kasing purpose kung bakit ka kukuha ng ganito kahaba. Tapos, kung lalagyan mo siya ng silencer, ang tanong, dapat hindi ka na lang kumuha ng ganito kahaba. Di ba? Kung papahabain mo rin pala siya using silencer, defeated ang purpose niya na maging micro CQB. Kaya ka nga kumuha ng micro CQB kasi gusto mo maiksi. Pag nilagyan mo siya ng silencer, hahaba siya. Medyo awkward. Pero kung nalalagyan, pwede naman siguro, no? Hindi ko lang alam, pero I think pwedeng maalis to, pwedeng lagyan. Pero it will defeat the purpose of itself. Or nung unit. Defeated ang purpose ng pagiging maiksi kung hahabaan mo, di ba? Kaya sana mahaba na lang ang kinuha mo. Okay, no? Ngayon ang tanong ko, bagay ba na merong scope yung unit? Tulungan natin mag-decide. May scope tapos may suppressor, idol big man. Ako talaga personally, mas gusto ko siya ng may scope. Pero silencer negative. Negative for me ha. That's my opinion opinion mo rin yan, okay lang, no? Pero ako, maiksi nga siya Yan talaga siya, built siya ng ganyang kaiksi. Kung hahabaan natin,
sana kumuha na lang ng mahaba. 'Di ba? Wala ka pang dagdag gastos. 'Di ba? 'Di ba, Lucas? Oh. Payag ka, kukuha ka ng, halimbawa meron kang truck. Payag ka, dudugtungan mo siya para humaba ng konti. Bakit hindi ka kumuha ng mahaba na, 'di ba? Kumuha ka ng mahabang truck na swak sa pangangailangan mo. Huwag kang kukuha ng maiksi na truck tapos dudugtungan mo para humaba. Pangit 'yun. Pangit yung bagay na may dugtong eh. 'Di ba pagdating sa mga truck. Ganun din sa rifle natin. Kumuha ka nga ng maiksi eh. Okay, kumuha ka ng maiksi. Kasi may purpose ka, kasi nagustuhan mo siya. Tapos hahabaan mo, medyo awkward, no? Pero sa akin, yun ang opinion ko, ha. Pasensya na kasi hindi ko kayo laging aayunan. Sasabihin ko lang sa inyo, although kikita ako doon. Tandaan nyo, ha, itong rifle na to, pag ito binenta ko, at naglagay siya ng suppressor, kikita ako, magkano rin ang suppressor eh, 2,000, 3,000. Kikita ako doon, di ba? Pero bakit pinipigilan ko? Bakit sana sabi kong, wag mag-suppressor, okay yan? Kasi, based on my experience, di ba? I'm speaking as an airsoft player din. Kung magsasalita ako bilang isang negosyante, lagi ko sa isasuggest, mag-scope ba? Para humaba. Di ba? Pero hindi ganun eh. Sasabihin ko lang sa iyo yung tama bilang isang airsoft player din. Hindi bilang isang negosyante. Tandaan nyo, nandito ako sa harapan ninyo bilang isang airsoft player. Hindi bilang isang negosyante. Kung negosyante ang pakikitungo ko sa inyo, putya, lahat ibebenta ko sa inyo. Ganito kaiksi, putya, lagyan mo ng flashlight yan, lagyan mo ng laser yan, lagyan mo ng bipod yan, lagyan mo ng angle grip yan. Lahat isasuggest ko para kumita. Kasi negosyante eh. Pero dahil ang puso ko at ang isip ko is bilang airsofter, hindi ko isasuggest yung mga bagay na sa tingin ko sasablay sa unit, no? Ako personally, pag sinuggest ko na mas maganda yan, may scope. Believe it or not, talagang mas maganda pag may scope. Di ba? Pero kinukuha ko pa rin yung opinion nyo para syempre baka akala ng customer gusto ko lang na lagyan ng scope, di ba? Para kumita. Hindi. Talaga mas magandang may scope. Okay? So ngayon, ito. Hindi na po adjustable. Kita nyo to, bakit hindi ginawang adjustable to? Kasi pag ginawa mong adjustable, hahaba siya. Defeated ang purpose ng pagiging maiksi, di ba? Oh. Kaya hindi advisable lagyan ng silencer, etc. Hindi rin advisable na gawing adjustable to. Fix siya kasi maiksi nga siya. Okay? Ngayon, para maalis natin to, takin lang natin. Yan. Bali, parang accessories to. Para meron siyang shoulder grip. Okay? Then, ito lang ang medyo hassle dito. Pengi akong alin. Oh, yung asa yung mga tools natin dito. Ito lang ang mga medyo ma-hassle ka rito sa paglagay ng battery. Kasi every time na aalisin mo yung battery, kailangan gagamit ka ng maliit lang kailangan. Kailangan gagamit ka ng Allen screw pag aalisin mo yung battery at paglalagyan mo ng battery. Ayan. Meron siyang screw rito na maliit na possible mawala kung tatalsik. Ayan, no? Meron siya din. Ito yung cover. Ayan. Then, ayan na yung plug. Okay? So, pasok mo lang yung battery. Syempre. Okay, then, ayan. Plug mo lang to. Ayan. That's it. Then, pwede mong ibalik to. Secure mo lang yung wire. Pero hindi ko na ibabalik muna. Kasi, demo test fire lang naman tayo. Di ba? Okay? Then, ngayon, single fire. No? Single fire. Grabe, ito yung sinasabi ko eh. Ang lakas, iskandaloso eh. Single fire. Rapid fire. O, yan. Yung unit, wala siyang blowback. Pero parang nagre-recoil, parang nagbo-blowback dahil sa lakas niya. Okay? Itong unit na to, normally 350 to 360 FPS lang to. Pero,
Ngayon, nasa 450 na siya. Pinalitan natin ng SP155 na spring. Malakas na ngayon to, no? Ngayon, to. Kuha tayo ng magazine. Nandun na ito. Ginamit mo? Okay na. Ito na lang. Okay. Kuha tayo ng magazine. So, conventional magazine, metal magazine. Ngayon, buksan natin sa ibabaw, buhusan natin ng bala, then pag napuno, takpan. Tapos, yung ibinuhos nating bala rito na nandito sa compartment, kailangan kamutin natin kung tawagin, maitulak natin papanik. Okay? Para by then, na itulak papanik, pupunta sa mismong unit yung bala. Okay? Ngayon, napuno na natin, kamutin mo. Hanggang sa bumigat, then pasok sa unit, ready to fire. Tandaan nyo ha, pag AEG, no need na ikasa. Okay, wag nyo nang kinakasa kasi baka masira pa. Ready to fire, okay? O, sige. Dun ka, medyo dun. Go. M4A1 Micro CQB by Noveske. Firing. Ay, sorry. Pucha, nalaglag. Ulit. Take two. Takpan ko na. Hindi, wag na. Sige. Okay, go. M4A1 Micro CQB by Noveske. Firing. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Napakasarap. Grabe. Napakatindi. Napakalupit. Okay na yun. Ang haba naman. Napakatindi, napakalupit, full metal. Nagre-recoil siya kasi maiksi nga siya, di ba? Nagre-recoil siya, napaka-iskandaloso niya. Okay? Yan. Kung gustong lagyan ng scope, mas maganda. Kung ayaw, okay rin naman. Pero ako, personally, suggest ko dapat merong mas maganda kung may scope. Okay? Yan. Firing tayo ulit. Rapid fire. Ngayon, every time na matatapos maglaro, always release the magazine. Then, clear the chamber. Then, ito na. Importante sa lahat. Bagay na hindi alam ng iba. Rest the spring. Lagay natin siya sa rapid fire. Press it 1 second. Then, single fire. Then, stick. Okay. By that, mapapanatili mo yung ganda, yung ayos, yung tikas ng unit mo. Okay? So, unit natin kay Airsoft. Together with his pistol. John Mark Paredes of Oton, Iloilo. Ito na po yung unit mo, bossing, for packing and for shipping. Okay, yung may scope, maangas. Sabi may scope, okay. Nalalagyan ba yan ng silencer yan, big man? Okay, ayan ha, yung sinasabi ko, defeated yung purpose nito pag nilagyan natin ng silencer, no? Wag na natin lagyan ng silencer kasi for me lang makakapangit. Boss, yung 1911, mga 1911 tulad niya, pwede po ba gamitan ng high kappa na magazine or specified lang sa standard niya? Grabe tanong yan. 1911, pwede ba lagyan ng high kappa magazine? Try to do a research. Wala ka makikitang 1911 na naka-high kappa. Maliban na lang kung yung unit is 2011. Okay? Ang 1911 is a single capacity magazine. Ang 2011 is ayun ang mga gumagamit ng high kappa. Okay? Boss, pwede pa sagot how much M4A1 carbine? Paki-block, Utso, Alpha. Pakisabi paki-block, Utso, Alpha. Nagtanong na nga, all capital pa. Paki-block, Utso, Alpha. Hindi natin kailangan mga ganyan tao rito sa page. Okay, no? Mga ka-airsoft, ganito pag toxic kayo dun sa page namin, aalisin na lang namin kayo, pasensyahan na, no? We don't need a follower that is toxic. Ang kailangan namin na follower, na subscriber, yung marunong rumispeto, yung marunong umunawa, yung marunong sa mga bagay-bagay, no? Pag ikaw toxic ka, alis ka na lang sa page, wala tayong dapat talunan. Okay?
Sir, Paplex M92 Silver. Sir, check mo na lang po yung mga vlog namin regarding just sa M92. This is not a live selling. This is a vlog of a certain item. Ngayon, pag inuna ko kasi na i-discuss yung Flex, hindi kasi ako nagbebenta during the vlog. During the vlog, nagtuturo po ako, no? Hindi po to live selling. Okay, so, bye-bye, Utso Alpha. Okay lang na i-block ka, hindi naman yan yung real name mo, no? Code lang yan. Okay lang na i-block yan. Okay, sir, thank you. Ayun, Sir Miguel, kung interesado ka doon sa M92, mag-PM ka, no? Or explore mo yung mga vlog natin or i-check mo yung YouTube channel natin. Sa YouTube channel natin, makikita mo lahat ng different units doon, no? Kami lang yata ang merong video na 1,500 na uploaded sa YouTube, no? Walang airsoft shop na nakapag-upload ng ganun kadaming video. Kasi doon sa pag-upload namin, makikita mo lahat ng different units na possible na pwede mong makita. Okay? So, salamat po sa info, sabi ni Ronel, no? Boss Bigman, ngayon, alam ko na, dami po talaga nalalaman sa inyo. Thank you, sir. May YouTube account, ano YouTube account mo, sir? Sabing gano'n. Again, last said na po, Sir Miguel, kung meron kang kailangang malaman, mag-PM ka po, okay? This is my last, sa'yo, ha? Kung meron kang gustong malaman, mag-PM ka, okay? Para po maibigay sa inyo, hindi ko kabisado yung link ng YouTube para idikta ko rito at mahihirapan ka kung ididikta ko. Pero kung mag-PPM ka, i-click mo lang po yun. Okay? Last na po yan, sir, ha? Last na po. Okay? Isa pa. Okay. Sir, ask ko lang po, baguhan po, planning to buy kasi ng unit. Ano marirecommend mo na AR? Sir, gas or electric po? Robin, sasagutin kita ng diretso, no? By using a gas type, medyo limited yung lakas ng rifle, okay? Halimbawa, yung unit mo, sa unang putok niya, gas type, we are talking about gas type muna, ha? Halimbawa, bumili ka ng gas type, yung unang putok niya, 400 FPS. Okay yan. Then yung pangalawang putok niya, 350, 340, 320, 300, 300. Ganun yan, no? Yun yung gas type, okay? Pero sa electric, pag yung unang putok niya, 450, susunod 440, susunod 450, susunod 440, susunod 450, ganun. Consistent, no? Bumaba, konti lang, tumaas, konti lang, tumaas, ganun. Kahit 300 rounds ang iputok mo, pak. Pag ang unit mo, 440 or 450, yun na lahat FPS niyan. Pero kung ang gamit mo, GBBR, pak, nilagyan mong gas, putok ka, 400, uy, ang lakas, 380 susunod, 350, 340, 320, 300. Kasi paina kasi dahil sa gas. Okay? Normal yun sa isang electric, hindi sira yung electric mo pag ganon. Tinatanong mo kasi ako, okay, another thing, no? Pag bumili ka ng isang gas type and electric type, gas type, for example, 30 rounds lang. Electric type, for example, 300 rounds. Yan ha. 300 rounds maximum na pwedeng mong iputok pag gas type, 30 rounds. Ayan, okay? Ngayon, naubusan ka ng gas sa gas type mo. Yung gas type mo, hindi mo na magamit. Bibili ka ulit ng panibagong gas. Kada maubos, bili. Kada maubos, bili. Kada maubos, bili. Okay lang kung marami kang pera. Okay? Pero, electric type, okay? Gamit ng electric type is battery. Okay. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Okay? Nalobat na. Charge mo lang. Okay? Pagka napuno, after 2 hours, gamit ka ulit. 10 magazine ulit. 10 300 rounds. Nalobat ulit, charge mo lang. Charge mo lang. Charge mo lang. Yun lang yun, di ba? Ay, bahala ka. Ikaw na mag-decide kung ano yung sa tingin mo. Kung afford mo yung electric,
afford mo laging bumibiling gas, go, no problem. Pero kung budget wise ka rin, nag-iisip ka rin ng budget, medyo limited budget, go for electric. Ang bibilin mo lang bala. Okay? So, I just hope na nasagot ko yung tanong mo, no? Kung naintindihan mo, well and good. Kung hindi, pwede kang tumawag para ma-advise ka personally on the phone, on video call, no? Para mas maganda, mas maipaliwanag pa natin. Okay? Mga Airsoft, yun lang po muna. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. And have a blessed day.